Diameter nung O, tama po? Or like, given yung diameter, given yung area. Tapos measure natin yung flow rate ng tubig. Dumadaan dyan, Q. Therefore, we must able to derive the equation, itong equation na ito. Tama po? Ang problema, yung equation na yan ay Darcy units. Ano ang Darcy units? Andiyan din sa module. cm³ per second, cm square, cm, Darcy, atmosphere, and centipua. Tama? Naka-table yan sa lecture na yan. Ibig sabihin po, dahil may iba't ibang klase ng tao sa industry at iba't ibang klase na yan ay hindi sila sa iba't ibang units, nagkaroon tayo na established units for oil field or for API, for oil and gas exploration, yun yung oil field units. Ano nga po? Dapat ang oil field units daw, kapag flow rate, barrel per day, kapag area, feet square, kapag Darcy, kapag permeability, Darcy, kapag length, feet, kapag viscosity, centipua, kapag change in pressure, ano? PSI. So, ibig sabihin ito po, para yung equation na ito, kanina ay maging oil field units, U is equal to negative tama po? So, yan po yung equation of the right to Darcy, Henry Darcy, to come up with a value of flow rate. Ano po? Now, let's proceed sa primary reservoir characteristics. There are 4 primary reservoir characteristics. Remember? Ano naman yun? Uy. 4 primary reservoir characteristics. Flow regime, flow geometry, types of flowing fluid, and number of flowing fluids. Ano nga po? Sa flow regime, meron tayong ilan? Tatlo. Ano na yung tatlo? Steady state, pseudo-steady state, and steady state. Ano ang binibigay ng flow regime? Ang binibigay ng flow regime ay yung behavior ng pressure profile. Kaya kung maalala nyo, tayo ay graph. Tama? So, ang binibigay ng flow regime ay pressure profile. Sabi natin, meron tayong steady state, meron tayong pseudo-steady state, at saka unsteady state. Ano nga po yung steady state? Ano sinasabi sa steady state? Constant pressure. The pressure does not change with respect to time and location. Ibig sabihin nun, kung meron kang isang system, kung isang reservoir, dapat hindi mabago yung pressure. Tama? Pag binawasan mo na naman yung reservoir, dapat yung pressure ay ganun pa rin. Ano po? Let's say for example, ito yung reservoir. Halimbawa, may isang tangke. May isang tangke po. Yung tangke ito, filled with water. Punong-puno. Ang reading sa kanyang pressure, 4 atmosphere. Ito na. Ngayon, kung siya yung steady state, dapat 4 atmosphere pa rin siya kahit siya ay bawasan ito. Tama? Pero sa tunay, kung siya ay babawasan ito, ang mangyayari, ang height niya, kanina puno, maging ganito na lamang. Ang height. Kung ang height ay bumaba, remember that pressure is equal to rho GH. Kung initially itong height niya, bumaba yung height niya, therefore dapat magbago yung pressure. So more likely, habang binabawasan dapat ang laman ng reservoir, dapat nababawasan yung kanyang pressure. Pero hindi. Kasi ang sinasabi ng steady state, pressure does not change with respect to time and location. So ang tanong mo, paano nangyayari kung nagbabago yung pressure? Kapag meron tayo, nandiyan sa lecture, aquifer. Kung meron tayong strong aquifer support, ano po? Kung meron tayong meron tayong reservoir, andyan yung gas, andyan yung oil, andyan yung water. Sa ilalim niya, aquifer. Ano nga yung aquifer? Ano ang aquifer? Ano ang aquifer? Ang aquifer po ay water-bearing formation. Ano? Ang laman niya lang ay tubig. Na kapag itong tubig na ito, nakaramdam na ito ay nababawasan ng laman. At kung nababawasan siya ng laman, nagkakaroon ng space dito. Ang tendency, dahil ito yung pressurized, papasok yan dyan.
Whatever ang inaalis, pinapatong ng tubig. Nami-maintain yung pressure sa loob. Malinaw? So, ibig sabihin, nagiging posible na kahit bawasan mo yung laman ng isang sistema, same pa rin ang pressure through strong aquifer support kung wala namang aquifer by injection. Mag-inject ka ng tubig, mag-inject ka ng gas. Ano po? Malinaw? Paano nga natin nakukuha ang pressure profile kapag steady state? Ang sabi natin, the pressure does not change with respect to time and location. So, i-graph natin siya. Anong pressure behavior niya? This is pressure, this is radius. Tama? RW, RE. Review lang po sabi natin, ang external pressure ay laging matatagpuan saan? External radius. Yung initial reservoir pressure ay lagi nasa labas. Ha? Lagi nasa boundary ang initial reservoir pressure or external reservoir pressure. Na kapag tayo ay nagpo-produce, ang expected natin dapat nababawasan ito ng laman. Tama? Nababawasan ng laman itong boundary. Uy. Pag nabawasan ng laman yan, yung initial reservoir pressure mo dito na nasa RA, magmumove papunta dito. Hindi na siya PE, hindi na siya PI, siya ay P-average. Kasi nawala na ng laman. Wala na dyan yung pressure mo. Kung nasa ng fluid, nandun yung pressure. Ha? Dahil nawala na ng fluid, space na siya, ang pressure points mo ay nandito na. Ha? Malinaw? So, kung yung drawing natin siya, ayan siya. Ano po? Anong matagpuan sa RE? PE. Tama? Uy. Yes po. Pero pa rito ay PE. Yung maximum pressure na ito sa yung initial reservoir pressure. Ang reservoir po, andito yung fluid. Wala saan yung fluid, andito ang pressure. Pag ito yung pressurized, dahil ito yung butas, yung wellbore, ang gagawin niya na i-surface, tama? Pag ito nakaramdam ng low pressure, lahat ng fluids kapag high pressure, gusto pumunta sa low pressure, babagsak yung pressure din. Hanggang umakit sa surface. Ano po? Again, basic concept, fluid moves from higher pressure to lower pressure. Sabihin, kung pressure does not change with respect to time and location, kung nilagay yung well, ito yung initial pressure profile niya. Ito yung initial pressure profile niya. Nung nag-produce ako after 1 day, yun pa rin ang pressure profile niya. Same thing with 2 days and 3 days. Iisang pressure profile niya. Dahil iisang pressure profile niya, pag kinuha mo yung change in pressure with respect to change in time, dahil pareho siya, iisa lang naman siya, ito minus yun, 0. Tiga, pag kinuha ko naman yung change in pressure with respect to change in location, ito DR, dahil pumapatak siya sa isang value siya ay constant. Tama po? Ngayon, kung dahil nangyayari ito, nangyayari yun na kahit may binabawasan ka dito, kahit may binabawasan ka dyan, yung iyong boundary, pinagkakaroon pa rin ng laman dahil tinisikan mo siya. Ngayon, nami-maintain mo yung pressure dito. Ngayon, kung ginagawa mo yun, yung steady state can also be called as constant pressure boundary. Ano po? Okay, pseudo-steady state. Sabi natin, sa pseudo-steady state, dapat masasabi natin pseudo-steady state na siya kapag pressure starts to decline. Ano? Dito po, sa wellbore, pag inalisan mo siya ng fluid, nawawalan ito ng fluid. Yung boundary, nakawala na siya. Ang ibig sabihin po nyo, nase-sense na ng wellbore, na na-reach mo na yung boundary at wala pumapasok sa fluid sa kanya para ma-maintain mo yung pressure. Ano po? Na-sense na ng wellbore na okay. Na-reach ko na yung boundary, yung pressure points ay nagsimula na mag-move from RE going inside at any point. Kasi nawawala na ito ng fluid. So ang fluid ay nandito na, ang pressure points ay nandiyan ang pressure points. Therefore, okay, alam ko na yung boundary kung nasaan. Ano po? Therefore, pag nangyari yun, magkakaroon tayo ng space
pressure starts to decline. Mabagsak ang pressure. Ano po? Kung bumagsak ang pressure, ang mangyayari niya, magkakaroon ng void space dito. Yung oil na nandito, mag-expand. Yung gas. Pag nag-expand yun, ang mangyayari, umove yun doon. Kasi ang space yung nandun, papuntang boundary. Tama? Pero dahil po, wala siyang ibang pupuntahan, dahil boundary na yun, Newton's third law of motion, action-reaction, babalik yan. Hanggang sa pumunta siya sa wellbore. Sabihin po, kapag pseudo-steady state, ang primary drive mechanism ay expansion drive. Nag-expand yung fluid, pupunta sa boundary, dahil sarado na yung boundary, babalik siya. Dahil wala siya ibang pag-expandan. Hanggang sa itulak na yun. Ano po? Papuntang wellbore radius. Yan. Ngayon po, sinasabi natin na ang behavior po ng pseudo-steady state ay nag-decline yung pressure. Please be reminded na bali sa ating lecture dati, ang pressure decline niya ay constant. Sorry. Ano po? Ito yung T0, ito yung T1, ito yung T2, 23. Pagkasasaya yung drawing, pero dapat ang drawing dyan ay equal yung interval. Kaya nga, so sinasabi natin kung ito ay 24, as ito ay 18, ito ay 12, ito ay 6. Para maging constant siya, 24 minus 18? 6. 18 minus 12? 12 minus 6? Sabihin po, yung pressure decline niya ay 6 psi. Ano po? Malinaw? Nag-decline yung pressure from time 0 to time 1 ng 6 psi. Constant lagi siya. Para masabi siya ay pseudo-steady state. Ngayon, kung makasabi natin na naramdaman ito, na walang pumasok na fluid doon sa boundary, ibig sabihin po, yung pseudo-steady state can also be called as no-low boundary. Ano po? Malinaw po? Punta po tayo sa unsteady state. Ano lang kaya yung unsteady state? Ano lang kayo dyan? Nangyayari po yung unsteady state kapag pressure is changing. Ano nga? Doon kasi, dito pala, balikan natin ito. Dito, pag ginawa natin yung change in pressure, with respect to change in time, dahil lagi siyang 6, siya ay constant. Ika. Kaya pag ginawa ka yung change in pressure with respect to change in location, dahil ito ay parehas, ito ay parehas, pag rebalance sila, 0. Ano po? On the case po of unsteady state, sinasabi natin sa kanila, dito kasi constant at 0, dito 0 at constant. Sa unsteady state po, doon kasi madali lang ma-predict ang pressure. It's either 0 or a certain value kapag steady state or pseudo-steady state. Pero kapag po ang steady state, mamipredict mo lang yung pressure kapag alam mo yung radius and time. Sabihin, pressure is a function of radius and time. Ano po? Doon mo lang siya kaya ma-predict. Ngayon, kailan nangyayari ang unsteady state? Kailan po nangyayari ang steady state? There is no constant pressure. Ha? Ulit? Ay hindi? Hindi constant. Oo. Sabihin ito ay pressure is changing. Ano po? Pressure is changing dahil unang-una, hindi mo nga malaman kung saan ba nanggagaling yung pressure. Kaya siya pabago-bago. Ano po? It only means na nangyayari yung unsteady state when the reservoir is so big and so wide that the wellbore radius cannot sense the boundary of the formation. It is as if external radius approaches infinity. The reason why, when we're dealing with unsteady state, it can also be called as infinitely acting.
or transient state. Ano po? Dahil hindi ko ito masense, o nasaan man ito, ang assumption ko, lahat ng mapuproduce ko, ang pinagmulan ay initial reservoir pressure. Pero, changing pa rin siya. Gaya nito. Nakikita po? O bago-bago yung pressure na pinapatakan niya, hindi rin equal ang interval. Pero, ang mapapansin niyo po, lahat ay nagsimula pa rin sa PE. Lahat ay nanggaling pa rin doon. Ano? Dahil hindi nga masense nito, kung nasan ba nagpumala yung fluid name kasi sobrang layo, pag naproduce mo yun, ang assumption ko, galing pa rin yun dyan. Hindi katulad nito, na mas mababa na yung pressure sa baba na kumpara dito sa T0. Mali na po. So, yan po yung pre-flow regimes. Next, flow geometry. We have anong flow geometry? Radial, linear, spherical, and hemispherical. Para pag sinabing linear? Straight. Parallel. Single direction. Laminar. Pasok dyan. Ano pa? Unidirectional. Ano pa isa? Ano dyan? Constant? Cross-sectional area. Para masabing linear. Yun po yung naging assumption ni Henry Darcy when he derived the Darcy equation. Kasi ang assumption si Darcy nakalagay dyan, steady state creeping flow, homogeneous isotropic, laminar single flow, nandyan ah. Nandyan ka? Assumption si Darcy. Fluid is a Clapeyron graph, and the graph is 100% saturated with one fluid. So ito, para masabi natin linear, unidirectional or single flow, laminar, parallel, constant cross-sectional area. Tama? Ano po? So ito yung linear. Constant cross-sectional area. Define. Ano po? Parallel, unidirectional, laminar, constant cross-sectional area, single fluid. Yun na po. Next, radial. Radial, towards the wellbore. W, RW, RE, towards the wellbore. The most realistic flow geometry in the oil and gas industry. Ano po? Second, spherical. Spherical, front view, face on thickness. Front view drindle natin, fully penetrated. Makakapasok ba ang fluid dyan? Makakapasok ba ang fluid dito? Hindi. Hindi po. Bakit hindi makakapasok? Makakapasok ko lang po sa Kasi sila mo hanggang dulo. Ano gagawin mo? perforate. Perforate. Perforate lang natin doon. Perforate natin doon dahil high pressure ito, low pressure yung loob kahit dahil open siya sa atmosphere ang tendency dahil gusto nyo nang umuwi, mag-uunahan sila dyan. Hindi ka po. Dahil pressurized ito, ngayon mag-uunahan siya pumasok dyan. Pagdating yan, spherical. Ayun na po, ang tanong, kung sinasabi natin na ang radial flow, ang pinaka-realistic flow geometry, ang tanong ko po, sadya ba nagkakaroon ng spherical o sinasadya natin maging hemispherical siya?
Sadya ba nagkakaroon ng spherical o sinasadya natin na magkaroon ng hemispherical? Ng spherical? Sinasadya. Sinasadya, bakit kailangan sadyain? Para yung... Paano napapasok ang? Parang di nakapasok ang malin. Okay po, sinasadya natin ha. Kasi bakit? Pwede naman kasi nga na ang gawin ko ay perforate ko na itong lahat ng ito para lahat ng fluid ay pumasok, hindi na kailangan magnahan. Di ka? Pero dahil tandaan natin na ang reservoir natin ng ating formation, pag nag-stable siya, meron siya ay segregated. Nandito yung gas, nandito yung oil, nandito yung water. Tama? Ngayon, kung i-perforate mo itong lahat ng ito, ang tendency dahil mas aggressive yung gas, uuna yung gas lumabas. Tama? Susunod dyan yung tubig. Bakit tubig? Kasi mataas ang density ng tubig. Dahil mataas ang density ng tubig, pressure ay mataas din. Pressure is equal to rho GH. Uuna dyan ang tubig. Remember na ang primary drive mechanism ng isang reservoir ay primary drive mechanism. Water drive. Ano pa? Gas cap drive. Ano pa? Solution gas drive. Very good. Ano pa? Ha? Expansion drive. Ano pa? Gravity drive and combination. Ano? Ibig sabihin po, kung unang lalabas ang gas, susundan ng tubig, ibig sabihin mo, inaalisan mo ng energy yung well. Ngayon, mamamatay yung well. Hindi po mag-move ang oil ng kanya lang. Ha? Kahit magkano madaming oil ang nandyan, hindi mo ma-recover yung oil. So, ginagawa natin, ayun lang ang i-perforate natin. Hindi lahat. Ang mangyayari, papasok yung oil. Kasi hindi nasa-sense ng gas at saka ng tubig na may butas dyan. Maya-maya, kumunti yung oil na lamang. Kumbaga, maya-maya, di ba ganyan? Maya-maya, ano nangyayari? Gaganyan na siya. Continue nagpe-penetrate yung gas. Pero habang nagpe-penetrate yung gas, dahil nag-expand yung gas, habang nag-expand yung gas, tinutulak na yung oil papasok sa butas. Kaya siya gas cap drive. Yung solution gas na nag-expand yung drive, nag-expand yung gas. Habang nag-expand yung gas, tinutulak na yung oil papunta sa butas. After mag-produce na yung oil, saka papasok yung gas. Saka pala yung tubig. Malila po, kasi po kung unang mag-produce yung gas at unang susundan ng tubig, hindi mo na pipigilan yun. No, there's no way na kailangan na magpipigilan mo siya at ang sunod mo ay oil. Para simula yun, tawag na early water breakthrough and early gas cut. Wala na, patay na yung well. Ano po? Kasi mawala siya ng pressure, nawawala siya ng energy. Kasi nga, natural driving force siya ng well, ng reservoir. Malinaw? Spherical. Sorry, hemispherical. So, ganun din po yan. Front view, partially penetrated. Ang mangyayari po dyan ay ano nga, papasok dyan. Magpapaunahan yan. Hemispherical siya. Anak? Understood? Yes. Types of flowing fluid. You have compressible, incompressible, slightly compressible. So sa compressible muna tayo. Sabi natin dati, nung ating discussion, ng first day, there's no such thing as incompressible liquids, fluids ha. Kaya incompressible solids lamang. So, bakit di-discuss natin ang incompressible fluids? Ang incompressible fluid po ay isang konsepto lamang. Concept lang siya. Isang konsepto na ginamit ni Henry Darcy para ma-derive yung Darcy equation. Malinaw po? Ginamit ni Henry Darcy na ang assumption ni Henry Darcy dapat sa incompressible fluid. Kung incompressible fluid siya, ito ang equation na derive niya po yun. Nung na-derive ni Henry Darcy yun, isabihin, ginamit niya yung equation, nag-compute siya, along as 103. Halimbawa, 103. Ngayon po, may working number sa Henry Darcy.
na kung hindi magiging slightly compressible, magbabago yan ng plus minus 15%, at least alam na yung number, may value na siya. Hindi yung wala kang idea, ang pinag-uusapan mong value is from 0 to Google numbers with 15 zeros. Hindi niya alam kung anong value eh. Unlike, i-assume niya na incompressible siya, nag-derive niya ng equation na ganito, nag-solve siya. Nung nagbago yung pressure, nagbago ng konti yung volume. Kasi alam niya yung difference na yun. Nakakuha? Yun po yung incompressible fluid. Slightly compressible fluid. From the word slightly compressible fluid, nagbabago yung volume. May konting pagbabago sa volume. Kung magbago ang pressure. Paano nagbabago yung volume? Ano po? Yan. Magbabago daw yung volume base sa expression na yan. Na kapag ito ay niliitan mo, pag ito niliitan mo, ang mangyayari, maliit lang yung change ng pressure. Pero pag ito nilalakihan mo yung change ng pressure, so yung malaki ang nawala, mag-e-expand yung volume. Nalaki siya, kaya naka-plus. Ano? Pero kung ito mag-negative, sabihin mas nag-i-increase pa yung pressure. Ang mangyayari, pag nag-increase yung pressure, kinocompress mo siya, nagkakaroon ng confining pressure, mas nililit yung final volume mo. Tama? Example of slightly compressible fluids are oil and water. Tama po? We are considering that oil and water are slightly compressible fluids. Kasi sabi natin, yung water na yan, pag yan ay half-filled, sabihin may air. Ano? Lagay mo sa freezer, ano mangyayari? Ano naman, mag-yelo. Ano? Pag nag-yelo, mapapansin nyo yung bote, deform. Pansin nyo? Nung deform siya, sabihin, nagbabacuum yung loob. Lumiliit yung volume kasi tumataas yung pressure sa loob. Ang properties, ang relationship po ng pressure at temperature kapag gas ay inversely proportional. Pag gas, habang bumababa ang pressure, habang bumababa ang temperature, tumataas ang pressure. Ngayon, kung tumaas ang pressure sa freezer, kinonfine nung pressure na yon, yung gas sa loob niya, ng bote, parang maging sumama sa oil, sa yelo. Ano? Na-deform yun. Pero iba ang case pag puno. Pag puno mo yan, walang air, lagay mo sa freezer, inilabas mo, hindi tumayo yung bote. Kasi, di ba? Papasin niyo yan? Hindi tumayo yung bote kasi deform yung ilalim niya. Nakaloob siya. Nag-e-expand. Iba ang relationship ng gas at ng water, pressure and volume, as well as temperature. Ano po? Sa oil, sabi natin, kapag taglamig, natutulog yung oil. Ano? Pag taglamig, ang relationship ng pressure at temperature sa liquid ay higher temperature, higher pressure. Sa gas, higher temperature, low pressure. Or vice versa. Pag liquid, pag taglamig, bumaba yung pressure. Ano? Mali pala. Parang pala. Pagbaba ng pressure pala, tumataas pagbaba ng temperature, tumataas ang pressure. Sabihin ko, pag taglamig, ang nangyayari, kino-compress ng pressure na iyon, tumataas ang pressure, kino-compress ng pressure na iyon, yung molecule ng oil na hiwa-hiwalay para maging liquid siya, matulog. Ano po? Pag ininit mo siya, saka lang siya mag-expand. Inindihan po? Yan. Yan ay slightly compressible fluid. Compressible fluids. Compressible fluids ay gas. Tama? Pag compressible fluids daw, gas ang example. Ang LNG, liquefied natural gas, ay isang example ng compressible fluid. Ang sabi sa compressible fluid, there is a significant change in volume with respect to change in pressure. Na kapag yung gas, yung natural gas, gawin mo siyang LNG, ang reduction of volume ay 600 times. Yung 1 cubic meter, pag ginawa mong LNG, 0.06 cubic meter. Pag ginawa mong LNG. Search yan, 600 times ang reduction ng volume. Pag ginawa mong LNG. Sino nag-PD? Wala pa? Ngayon pa lang. Ha?
So it only means na malaki ang impact ng change in pressure sa volume ng gases. Ano po? Na sinasabi natin, ang nagbabago ang volume ng gas with respect to change in pressure following isothermal gas compressibility. Diyan din yan. Ang problema, yung equation na yon ay only applicable lamang sa ideal gas. So, nasaan ang para sa real gases? Para sa pake gases? Wala yun. So, ito po yung ideal. Ayun po, lahat ng gases na ini-involve sa atin ay real, real gas. So therefore, kailangan mag-derive tayo ng another equation para sa real gas. Sabihin ko, ito ay modify natin, i-integrate, i-incorporate natin ito para maging real. Therefore, pag pinagsama ng dalawa, ang resulta ay daw po ang magiging resulting equation para sa real gases, isothermal gas, compressibility. Ano po? So ano ang unit ng compressibility? Anong unit? Tingnan nyo lang, anong unit nito? Anong unit ito? Ha? Anong unit yan? May alang unit ng gas, thermal gas compressibility. Ayan ako, nandiyan na. Ang sarap nyo na. Lagyan nyo ng unit yung mga variable dyan. Pag-cancel pare, anong natira? Unit kasi ito. Ano natira? 1/PSI. Hindi ka. Ito ang unit ng isothermal gas compressibility. Okay, questions? Wala? Next. Number of flowing fluids. It can either be single phase, two phase, and three phase. Ano po? Single flowing fluid, either oil, either water, either gas. Ano nga? Kung two phase, either oil or water, water or gas, gas and oil. Pag three phase, yung tatlong yan ay nag-move from the reservoir going into the wellbore. Next, isa-isay natin ngayon. Mag-linear tayo. Tapos, na-steady state tayo. And isa-isay natin sa compressible fluid, slightly compressible fluid, at compressible fluid. Ano po? May tatlong equation dyan. Sabi natin, kapag compressible fluid, it follows the Darcy law. Q is equal to negative. Ano po? Yan ang ginagamit natin equation para kay linear law of incompressible fluids following steady state condition. Tama? Ang problema na to, ito ay applicable lamang kung ang reservoir mo ay upright. Yung say upright, nakahiga. Ganyan. Paano mo lang kung reservoir nakaganyan? Kung nakaganyan to, kung nakaganyan kaya. Ano siya naka-reservoir naka-tilt? degrees naka-tilt. Paano naman? Ano ba? Pagka ganito po, nakatilt ang reservoir natin, gagamit. Ito kasi, ito ay applicable pag ang reservoir nakaganyan, nakahiga. Ano? Kung alin ang mas mataas ang pressure, ito magmumula ang flow. Ito yung P1, ito yung P2. So nagmumula ang pressure, ito na magmumula ang flow. Tama? Pero ang the piece of tilted reservoir, may impact ang gravity. Na habang lumalalim ka, tumataas ang gravitational pull of attraction. Habang lumalayo ka sa surface, lumiliit ang gravity effect. Kaya pag lumabas ka sa atmosphere, ikaw ay naka-float. Walang humihila sa ipababa. Therefore, dito, hindi lang pressure gumagana. Hindi lang pressure, pati gravity. Ano po? Kasi hihilahin niya yan. Either yung fluid ay hihilahin niya pababa. Ay yung effect pa ng pressure.
Ngayon, para ma-consider natin yung tilted reservoir, we have to account for the combined effect of pressure and gravity, called as fluid potential. Wala po ito dyan. Ano po? Masulat. Fluid potential, ang formula ay PI, P plus density over 144 times delta Z1. Or P is equal P plus 0.433 specific gravity times delta Z. Okay po. Dindan po ito. Now, how do we solve for the flow rate kapag siya tilted? First step, get the datum level. First step, para itong problem. First step, get the datum level. Ano yung datum level? Siya po ay yung reference point na kung pwede kong pagbasihan ng, ng lahat ng solution ko. Ang best datum level po is yung half of the vertical distance. Okay, ito yan. Ito yan. Ito yung vertical distance. Ang datum level ko ay yung half. Ano po? Kalinaw? So kung ito ay 10, so ito ay 5. Ano po? Ito ay from doon ay 5 siya. Malinaw? Pag nakuha ko na yung datum level ko, i-compute ko kayo yung fluid potential ko at both ends. Kukumpitin ko yung fluid potential at both ends. Malinaw? Second step yun na. Kaya pag-compute ko ng fluid potential at both ends, kapag ang i-consider kong point ay nasa ibabaw ng datum level, plus yun. Pero kapag nasa lala ng datum level, magiging minus pa. Ano po? Malinaw? Again, ang first step is determine the datum level, which is supposed to be half of the vertical distance of the tilted reservoir. Ito yung vertical distance. Then afterwards, I have to compute for the fluid potential. Wherein, you have to compute for the fluid potential of both ends, both points, wherein the point above the datum level will be used as positive and below is negative. Ano po? Then after that, determine po natin kung alin ang mas mataas, yung fluid potential ba dito or yung fluid potential dyan. Kung alin ang mas mataas, doon magmumula yung flow. Kung ito yung mas mataas, kumpara doon, therefore ang flow ay mapunta doon. Pero kung ang fluid, ang movement ay mula dito hanggang dito, ang fluid ay pababa. Malinaw po, pag na-establish natin yung fluid potential, compute natin yung flow rate. Q is equal to negative 0.001271 PA P1 minus P2 over A and up mu N. Para lang po yan ito. Fluid potential lang po ang nandun. Ano po? Copy? Oy. Yes po. So, tandaan natin yung apparent velocity natin. Nandiyan ang formula. Q over A, tama? Tama po. Tapos yung ating after velocity ay Q over A times velocity. Okay po, for exception, ang gawin po natin, yung example dyan sa linear flow of incompressible fluids. Meron dyan, tama? Sa lecture nyo, yan yung mga nakaprint nyo. Meron kayo sa cellphone, pwede sa cellphone. Compressible po. Hindi. Linear flow. Linear flow in compressible fluid.
madali lang. Ito lang, yung darcy lang. Gawin natin tilted. Lagyan na ng 7 degrees. Anyone? Nagawin 7 degrees tilted yan. Yung example na yan. Example 1. Opo. Example 1. Same ang given. Same ang given. Yung iba kung walang copy, lumapit na sa may copy at kahit kumopya ng given, kahit given lang ang kopyahin. For exemption sa midterm exam. Gagawin ko po ay kukunin ko muna ang vertical distance. So siguro naman, enough na yung ginawa kong exam sa drilling. Hindi ko lang kayo drilling sa akin para nasa katawa. Ano mga L? Ikaw lang ata dito, tsaka si Maris. Ano yung drilling sa akin? Sige na. Hindi pala for exemption muna. Gaya na sabi ko, susunod ko yung pangalan. Kasi na nag-solve. Tapos malalaman natin sa before midterm kasi na-exempted. 7 degrees tilted. Parang hindi kayo na mag-aaral. Hindi na kayo mag-aaral. Sakali kayo ay exempted. Para sa dulo niya, sa midterm pa natin malalaman ng pag-midterm. Ano daw yung length? Ano daw yung height? Kasi sa given? 20 po. Ha? 20. Ano ang width? 300. Ano ang length? Ano na yun? So, kailangan nyo muna hanapin ang vertical distance. Just po, trigonometry. Kami nagpa-exam sa lahat ng gagawin first year. Sa lahat ng nagpa-first year, alam nagkakang resulta? Out of 10 item ng trigo. Ang average point, 1.98. Ilang mean? Ilang mean score? 1.98. Next, ang kailangan ko mga pinumunaan. Ito. Ano? Or height. Vertical height. Yung sa step. Vertical distance.